Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid, si Lolo Ben, na magbibigay sa inyo ng isang kwento na naman itong araw na ito. At ituloy ko yung aking nasabi sa mga nakalipas na 2 episodes ng aking mga kwento. Ang sinabi ko mula nung ako'y dumating dito sa Amerika for the first time, na nag-schooling ako sa Fort Benning, and then yung pangalawa, yung naisip kong maglagi na lang dito sa Amerika at hindi na babalik sa Pilipinas. Pero nagdesisyon ako na bumalik. At alam niyo, nung ako'y bumalik 1984 March, pagkatapos 1985, mabilis pong nangyari yung mga pangyayari dahil ang trabaho noon nasa intelligence ako. Maya pa 1986 February, kagulo na. At alam nyo naman, nasa intelligence ako. Nalaman ko sa aking mga kasama sa Metro Manila na kung ano yung nangyayari, nagkaroon na ng hidwaan, ganon. At siyempre, dahil naka-assign ako sa Ilocos Norte, ang instruction sa akin is maghintay ako sa Ilocos Norte sa pagdating ng presidente. Dahil ang plano noon is pupunta sila sa Ilocos Norte, doon muna sila maglalagay hanggang magko-cool down yung situation. Pero yun na nga yung pupunta sila sa Paway, naging Hawaii na. So ganoon po nangyari. So yung mga ibang kasama ko bumalik sa Ilocos Norte, at yung mga iba hindi na rin bumalik sa serbisyo, lalo na yung mga sundalo. Ako naman napunta ako sa PMA, nag-volunteer ako doon para ma-assign. At kasama ko yung mga kasama ko rin sa Malacanang dati, at doon kami. At maganda naman yung posisyon ko sa Philippine Military Academy dahil ginawa akong opisyal ng tactics group, at saka pagkaraan ng ilang buwan naging ako yung Assistant Chief of Staff for Intelligence. Okay, so maganda yung posisyon ko. So andun ako, pero alam niyo ang ginawa ko. Pagkatapos ng isang taon, 1987, dinala ko yung biyenan ko sa Amerika. Ang ginawa ng paraan, yung asawa ko na madala niya yung nanay niya dito sa Amerika. Dahil that time na kasi permanent resident na yung aking asawa. So nagawa ng paraan, kumuha siya ng abogado, na ayos yung visa niya, sinamahan ko sa US Embassy sa Manila para mag-apply ng visa, at dali-dali naman siyang nabigyan ng visa as tourist lang muna para bisitahin yung mga anak niya at saka yung apo niya. Pero hindi ko alam, nagawan pala ng paraan ng aking misis na i-petition yung nanay niya as a permanent resident. So gumastos siya na medyo malaki din dahil meron siyang abogado, at ako ang nagdala sa biyenan ko dito sa Los Angeles. So sinamahan ko siya. Pagkatapos siya nakuha yung kanyang visa, bumili kami ng ticket namin, at sa awa ng Diyos, dumating kami dito sa Amerika, at naglagay ako ng 1 month. At syempre 1 month lang ang authorized kong bakasyon every year, kasi parang yun ang authorized leave. So yung biyenan ko, siya na naging tagabantay ng mga anak namin. Marunong magluto. Siya ang may tawag doon kasi yung misis ko
gumagastos siya per hour yung babysitter ng mga anak namin. Ang babysitter na kinuha niya, matanda rin na Pilipina. Okay lang. At siyempre, ginastosan talaga yung misis ko eh. Ngayon, dumating yung biyanan ko, nagkaroon na maraming savings yung misis ko. At mula noon, dito na naglagay yung biyanan ko at hanggang siya ay namatay. Noong medyo 90s na siya, kalay mo mga 60s lang siya nung pumunta rito sa Amerika. Naka-stay din siya ng more than 30 years dito. Nagkaroon din siya ng counting benefits mula sa Social Security dahil naging permanent resident siya. At ayun, nung mga bandang 90 years old siya, medyo humihina na siya eh. So kinausap niya yung anak niya na kung pwede bumalik siya sa Pilipinas. Hinatid sa Pilipinas yung nanay niya, siya na mismo naghatid eh. So yung mga anak ko naman nagtatrabaho na sila noon. Meron na silang trabaho, sweldo na sila, pero nandun pa rin sila sa bahay namin kasi mula sa apartment lumipat kami sa isang condo hanggang from the condo lumipat kami sa bahay namin na single detached house. At hanggang ngayon, doon ngayon yung bahay na tinitirhan namin. Pero yung anak kong lalaki, nagkaroon din siya ng pamilya, kaya bumukod din siya. At nandun siya sa banda yun. Banda ng North Hollywood, malapit doon. Banda ng Sherman Oaks, mga ganon. So maganda naman yung pamilya niya. Maayos, meron siyang isang anak. Kaya nga nandun yung first na apo ko, lalaki. Siya yung naglalaro na golf. Ito namang anak kong babae, pinaganda nila yung bahay namin at lumaki at naayos. At meron din siyang asawa na Amerikano at doon sila ngayon nakatira. At doon din ako tumitira sa kanila. Malapit lang dito. Kahit papano merong property kami rito, pero property ng misis ko yon at property yung anak ko. So ganon. So yun lang po ang magandang kwento ko sa inyo ngayong araw, kasi nung nandito na yung biyanan ko, tuloy-tuloy na yon. So every year umuwi ako dito para bisitahin yung pamilya ko at doon ko inuubos yung vacation leave ko na 1 month per year. So ayun po. At hanggang nagkaroon ng trabaho yung mga anak ko, at kahit na yung mga anak ko may sarili-sarili silang pamilya, pumupunta pa rin ako dito, binibisita ko yung misis ko at yung mga apo ko. So yun po ang kwento ko ngayon, araw na ito. At yun lang ang part 3 ng aking sikreto na sasabihin ko sa inyo. So bukas uli magkwekwento uli ako ng magandang parte ng kwento ng buhay ko, na ito ay parang exercise ang aking utak para hindi tayo magkaroon ng Alzheimer's disease o dementia na tinatawag. So parang exercise to everyday. Nagkwekwento ako sa inyo para meron akong may share sa inyo tungkol sa buhay ko. Ito ay dadagdagan natin habang tumatagal at sana ma-enjoy nyo ang aking storya. Dahil alam nyo naman ako, 72 years old, kakaunti na lang yung nalalabing taon natin dito sa mundo, at gusto kong i-share talaga yung buhay ko. Sana makakasulat pa ako ng isang libro para doon ko may detalye ang aking buhay mula nung ako'y, alam nyo, pinanganak
elementary, high school, college, academy, at yung trabaho ko bilang isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Alam nyo naman, nag-retire ako na 2-star general at maayos naman ang serbisyo ko at ngayon po ako po ay isang pensyonado. So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Salamat po sa papanood at pakikinig sa aking kwento ngayong araw na ito. Naka-exercise na naman tayo kasi kanina exercise sa muscles kanina dahil naglalakad ako. Ngayon naman exercise sa utak. So yun lang po. Salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Bye.